Nakapasok na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo na nasa labas ng ating bansa at pinangalanan na po itong Bagyong Kaloy, pangatlong bagyo po ngayon 2026 at unang bagyo po ngayong buwan po ng Mayo. Aalamin po natin ang pinakadireksyon nito, pagkilos, pati na rin po ang mga lugar na posible po nitong maapektuhan. Pero bago ho tayo magpatuloy, ako'y makikiusap lamang na i-like at i-share nyo po yung ating update sa lagay ng ating panahon. Sobrang importante po, pakiusap po. At by the way, ako po muli si Kuya Francis, ang inyo pong weather forecaster at makakasama sa ating update ngayong araw po ng Linggo, May 10, 2026. Nakapasok na nga po sa ating bansa o sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo na nasa labas at ang pinaka-location po nito ngayong araw po ng Linggo, meron po itong 830 kilometers east of Eastern Visayas po na lokasyon. At tinataglay po nito ang 55 kilometers per hour na lakas ng hangin, naging tropical depression na category. So from level 2 na tropical storm, bumaba po ito sa pagiging level 1 na category ng bagyo. Pero ang masasabi natin dito, kahit po ito'y humina, ito'y magbibigay pa rin ng mga pag-uulan sa mga direktang lugar po na malapit o malalapitan ng trap or extension po ng hangin ng Bagyong Kaloy. Bagyong Kaloy na po ito ha. At ito pagdating naman po ng Linggo ng gabi hanggang sa Lunes po ng umaga, hihina po ito sa pagiging low pressure area. So hindi na po ito magbibigay ng matinding pinsala sa parte po ng Eastern Visayas. Pero nandyan po, no? Nandyan po kasi yung mga lugar na matidikitan o maapektuhan po ng Bagyong Kaloy. So mamaya babanggitin ko ho yung mga lugar para kahit papaano po yung maging alerto at maging handa po yung mga kababayan po natin. Ngayon po ipakita ko muna yung tinatawag po natin na track and intensity forecast ng Bagyong Kaloy. Kung makikita ho ninyo, kagabi pa po, no? Kahapon pa po, Sabado ng gabi ito nakapasok ng PAR at nakita nyo namang mabuti, naging tropical depression ngayong umaga na Linggo hanggang sa gabi, magiging LPA o magiging LPA sa araw po ng Lunes ng alas 8 po ng umaga. So yung rapid intensification o bigla ang paglakas po ng bagyo, hindi po nangyari dito dahil po yan sa epekto po ng easterlies o yung maalinsangang hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Yan naman ang nakikita natin kapag walang ibang weather system na makakaapekto sa bagyo, hindi po yan matitrigger para lumakas. So balikan natin yung bagyo na yan at alamin din muna natin yung mga lugar na apektado ng easterlies. Very important po kasi yan. So samahan nyo ako ha. Ito po, sa ating forecast weather condition, sa area po ng Metro Manila, nalalabing bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao, bukod po sa Bagyong Kaloy, apektado din ng easterlies yung mga lugar na yan. So nagkokontrahan na yan, merong bagyo, tas merong maalinsangan na panahon o init na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, yung easterlies, may mga tsansa na magkaroon ng mga pag-uulan, lalo na ho sa hapon at sa gabi. Dulot po yan ng easterlies at pwede yung mga local thunderstorms. Mga lugar po na binanggit ko dyan sa Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, mag-ingat po sa mga banta ng posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Ngayon balikan natin yung bagyo na ating minomonitor, no? Bagyong Kaloy. Ito po, no? At kung makikita ho ninyo sa ating pong pinaka live na mapa, ito po ipapakita ng mabuti para meron talaga tayong ebidensya doon nga po sa bagyo at hindi tayo gumagawa ng kung ano-anong update lang. So kung makikita ho ninyo, patuloy hong kumikilos ang Bagyong Kaloy. Ito po is talagang nakikita natin na hindi ito magiging super typhoon po na category. So lalapit po siya sa parte po ng Eastern Visayas sa araw po ng Lunes. So ang tendency, yung hangin po na meron dito, yung nakita nyo na naka-highlights na yan, tinatawag ho natin yan na area of probability. So hanggang dito na lang po ang end ng Bagyong Kaloy. At pagdating po dito, ito po ay araw po ng Lunes hanggang sa Tuesday, magiging isang ganap po yan na low pressure area hanggang sa ito ay malusaw. But marami agad ang nagtatanong, etong Bagyong Kaloy ba, merong magiging kasunod na bagyo? So tignan nating mabuti, no? Kasi ito, kung makikita ho ninyong mabuti, meron tayo ditong low pressure area. Ito po yung nandoon sa ating tropical cyclone threat potential hanggang May 13 po yung pagitan po nun. Meron talagang LPA. Ito po ay nasa low chance na category
para maging tropical depression o mahinang bagyo. Kung mapapansin nyo, hindi ito sumunod doon sa sirkulasyon o dito po sa bagyong Hagupit o bagyong Kaloy na sa ating bansa. At titignan nyo mabuti, no? Etong bagyong Kaloy, lahat po ng mga dot na yan po yung mga kanyang madadaanan ng mga lugar. So hindi po ito lalakas sa pagiging severe tropical storm, typhoon at super typhoon category. Bagamat mabilis po ang paghihina nito, maganda namang senyalis yan. Kahit papaano, hindi tayo makakaranas ng malalakas o malakas po na bagyo. Pero eto, yung lugar po ng Eastern Visayas, bahagya pong maaapektuhan ng trap or extension po ng hangin ng bagyong Kaloy. So, bangkitin ko yung mga lugar para mapaghandaan. Pero, wala hong mangyayaring landfall scenario ha mga kababayan. Baka kasi meron kayong makitang balita na maglalandfall ang bagyo. Hindi po maglalandfall. Nandito na yung pinaka-end ng bagyong Kaloy. Etong nakikita nyo naka-highlights na yan, yung tinatawag natin extension po ng bagyo. Sumasabayan dito sa ihip ng easterlies. So ang parte ng Eastern Visayas, makakaranas po ng mga pag-uulan. So sa parte ng Eastern Visayas, dapat maging alerto at maging handa ang parte ng Leyte, ang Southern Leyte, Samar, Eastern Samar, Northern Samar at Biliran. So ang parte naman ng North Luzon, bahagya din makakaranas po ng ihip po o mararamdaman yung epekto ng bagyong Kaloy. Pero bago yan maramdaman dito sa parte ng North Luzon, magiging isang ganap na lamang ito na low pressure area. So kahit papaano, yung pag-uulan mararanasan pa rin natin in moderation o medyo mahina lamang po. So yung parte naman po ng North Luzon, banggitin ko rin para kahit papaano, may abiso na makakaranas sa mga pag-uulan niya dahil po dito sa bagyong Kaloy na magiging LPA na sa susunod po na mga araw. So kasama dyan ang Ilocos Norte, ang Ilocos Sur, La Union, ang Pangasinan. So bandang taas dahil nga po dyan umiihip ang easterlies, makakaapekto yan at sasabay itong bagyo na ito sa ihip po ng maalinsangang hangin. So kasama din dyan ang Cagayan, ang Isabela, Nueva Vizcaya, ang Quirino, Batanes, ang Benguet, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Abra at ang Apayao. Yang mga lugar ho na binanggit ko, mataas ang tsansa ng mga pag-uulan dahil po sa bagyong Kaloy. Pero sa parte naman po ng silangan po ng Visayas, no? Yun din, ito malapit po kasi. Silangan Visayas at dito sa parte ng Eastern Mindanao, ang easterlies o maalinsangang hangin po ang direktang nakakaapekto dyan. Ngayon naman, may mga nagtatanong ho sa atin, meron na bang habagat o nararamdaman na ba ang habagat o southwest monsoon ngayong pong mga araw na ito o ngayong linggo na ito? So, hindi pa po directly na nararamdaman talaga ang habagat o southwest monsoon at wala pa tayong nakikitang sirkulasyon ng hangin. Ito po ang palatandaan kapag meron na tayong habagat o nasa habagat season na tayo. Kahit po walang bagyo, may mga pag-uulan madalas at nangyayari ho yun sa hapon ho at sa gabi. Ang habagat, pwede ang sumabay sa easterlies. Pero kapag meron tayong habagat, unti-unti pong hihina ang epekto ng easterlies na nanggagaling dito sa karagatang Pasipiko. Ibig sabihin ho nun, papatayin o kokontrahin, o pasensya na po sa word ko, kokontrahin ng habagat ang easterlies. Mawawala ang mainit na panahon, mababawasan po yung init o alinsangan na ating nararanasan, kaya madadalas po ang mga pag-uulan sa hapon. Ang nangyayari naman po, kapag meron tayong habagat o southwest monsoon sa kalurang bahagi ng ating bansa, natitrigger o pinapalakas niya naman ang kahit anong sama ng panahon. Etong mga low pressure area, mga bagyo na pumapasok sa ating bansa, lumalakas ho yan sa pagiging severe tropical storm, typhoon, very strong typhoon, super typhoon. Lumalakas po yan sa ganong kategorya. Pero dahil wala tayong habagat at nananatili pa rin ang epekto ng easterlies, pinapanatili lang man niya hanggang level 2 na category o tropical storm ang mga bagyo na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nyo ho yung umiikot dito sa gitna ng bagyong Kaloy na ito po yung tinatawag natin na spiral clouds at yan po yung nagbibigay ng direktang impact sa mga lugar po na madidikitan ito. Kahit po hindi yung pinakamata o pinakasentro ng bagyo ang tumama sa ating bansa, yung sirkulasyon ho ng hangin ng bagyong Kaloy medyo malawak. Tinatawag ho natin yun na radius, so, yung lawak o distansya po ng bagyo. Yan yung nagbibigay ng mga pag-ulan, no? Ang bagyo pong ito, kahit po humina ito sa pagiging tropical depression, ngayong linggo hanggang sa gabi ng linggo, pagdating ng Lunes, Martes, magiging isang low pressure area
magdudulot pa rin po ito ng mga pag-uulan. Kaya naman yung mga nagsasabi na Kuya Francis, gusto naman naming makaranas ng mga pag-uulan. Yes, yan, darating na po yung mga pag-uulan. So, kinakailangan lamang maging handa at maging alerto po tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. Ngayon, may isa pang tanong, balikan natin yung isang LPA na ipinakita ko sa inyo. Etong LPA na yan, sinasabi sa ilang update na magiging bagyo. Sa ngayon po, kung titignan ho ninyo, wala pong development sa pagkilos nito. At nananatili po itong stationary o ibig sabihin talagang hindi gumagalaw sa kanyang pwesto. Sa ating tropical cyclone threat potential, paulit-ulit po natin itong minomonitor at tinitignan. Hindi po ito banta para maging kasunod o maging panibagong bagyo. Bagamat ngayong pong Mayo, nasa 1 hanggang sa 2 bagyo po ang ating mamamonitor. Yun po yung estimation. At ito na nga po, nakakaisa na tayo ngayong Mayo. Pwede pong mangyari bago matapos ang May isa pang bagyo na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi po yun lalakas sa pagiging super typhoon. Alam nyo, pag ganito pong may mga bagyo, lagi natin tinitignan yung kategorya. Kasi doon natin malalaman kung gaano kalakas ang bagyo. Ako po, palagi ko pong ini-explain mabuti yung kategory ho ng mga bagyo na ating namomonitor at nakikita. Dito po sa bagyong ito, level 2 na kategory, yung pinaka-max o yung pinaka-malakas na kanyang naabot. And then after ho niyang ma-reach yung level 2 na category, which is tropical storm, hihina po sa pagiging level 1 tropical depression hanggang sa maging low pressure area. So nating to worry naman tayo sa matinding pinsala ng mga malalakas na bagyo dahil mahina lamang ito. Pero ito ho ang ipapaalala ko sa inyo, kahit po nasa level 2 o level 1 na category, kaya pa rin yan magbigay ng signal number 1 hanggang sa signal number 2 na epekto po, lalo na sa mga direktang lugar na maapektuhan. Ito pong bagyong Kaloy, kapag hindi po nagbago ang kilos nito at nanatili pa rin siyang ganito hanggang makalapit po ng Eastern Visayas, may tsansa na magtaas ang pag-asa ng signal number 1 hanggang sa signal number 2 kung aabot pa po dito itong bagyo na ito, no, dito sa ating Philippine landmass. At wala naman din tayong nakikitang landfall scenario o pag landfall ng bagyo, good news naman po yon. Nakadikit lamang siya o parang medyo lumis itong bagyo, nag-record, pa-record po. Yan yung sinasabi ko doon po sa aking binigay na update na dalawang scenario at track po ng bagyo. Ito pong bagyo na ito nasa track number 1 o scenario number 1 natin na magre-record po, no? Pero marireach na niya yung kanyang pinakadulo, which is yung low pressure area na category. And then after ho nun, malulusaw na yung LPA na yun, o bagyo po na yan dahil po sa init at epekto po ng easterlies. Alam niyo ho, ang easterlies minsan talaga nagiging okay din. Kahit sobrang init po sa ating bansa, sa ating panahon, kapag may mga bagyo naman, kinokontra niya o pinapahina niya po yung epekto nito. Pero syempre, sa ibang mga kababayan natin, parang hindi maganda ang dating sa kanila kasi gusto ng mga pag-uulan eh. Pero isipin din natin at dapat i-consider din natin yung mga kababayan natin na nakatira sa mga low-lying areas, sa mga matataas na lugar, sila yung mga mostly maaapektuhan po nito. So ito, bibigyan ko ho kayo ng mga paalala sa dapat nating gawin dahil nga po nasa loob na ng ating bansa ang bagyo, tinatawag ng bagyong Kaloy. Unang-una, mag-antabay po kayo sa aking update. Sa madaling araw, nagbibigay na po si Kuya Francis nyo ng update sa inyo, yung mga papalaot, mga babiyahe para din malaman. At pagdating ho ng hapon hanggang sa alas 6 ng hapon, nagbibigay din ako ng mga update. So yung mga nakakaantabay at nakakakinig ng boses ko, kabisado na ho nila, sobra ho ako nagpapasalamat. Ito, may mga nagtatanong din kung meron bang gale warning o pwede bang pumalaot. Sa ngayon po ay pwede pa naman tayong pumalaot at wala pa namang nakataas na gale warning, especially sa parte po ng Eastern Visayas. Pero ito pong bagyo na ito, pagdating po ng linggo po ng gabi hanggang po sa Lunes po ng umaga hanggang sa Martes, doon po maoobserbahan natin yung epekto. Kung ito ba ay lalakas, magkakaroon na tinatawag natin na intensification, yung ibig sabihin nun, yung paglakas po ng bagyo. At kung madedevelop pa ba ito o hahaba pa ba yung kanyang direksyon. Bagamat kahit po nakikita dito sa ating tinatawag na track and intensity forecast sa kanyang area of probability na magiging LPA, hindi pa rin tayo ganun katiyak kasi nagbabago talaga ang bagyo. Pero ito lang ang sure mga kababayan ko ha, walang magpapalakas sa kanya, wala tayong habagat na nakikita, walang ibang weather system. So ang tendency, mas lamang na hindi na ito magbabago ng pagkilos at direksyon. Mananatili na po siya sa ganyan hanggang sa malusaw. So asahan natin, pagdating po ng Lunes at ng Martes hanggang sa Wednesday, totally maglalaho na po itong bagyo na ito
at hindi na po natin mararamdaman. Bagamat wala pa naman panibagong banta, maging handa na lamang po tayo. Eto na po. Yung mga paalala po na lagi ko sinasabi, unang-una, parte ng Metro Manila, Eastern Visayas, kasama po ang Mindanao. Linisin ho natin yung ating mga kapaligiran. Dahil po ang bagyo pong Kaloy, kahit po mahina ito, kaya pa rin ito magdulot ng mga pag-uulan sa mga low-lying areas sa mababang lugar. Kaya naman yung mga basura, mga plastic, linisin ho natin dahil yan po ang number one cause din kung bakit nagkakaroon po ng mga biglaang pagbabaha, lalo na po sa mga mabababang lugar. Yung mga nakatira naman sa mga matataas na lugar, mag-ingat po tayo sa banta ng mga landslide, no? Kapag ka itong bagyo po na ito, nagdulot na ng mga pag-uulan. Yung pangalawang paalala ko ay kinakailangan ho natin i-safety ang ating mga importanteng gamit. Pinapaalalahanan ko na po parte ng Eastern Visayas. Binanggit ko ho kanina ha. Pwede nyo hong balikan o pwede nyo rin akong i-comment para din pag mabasa ko, re-replyan ko ho kayo. Mga importanteng gamit, mga dokumento, i-safety, i-plastic para kung sakaling magkaroon ng mga pag-ulan, hindi tayo mabibigla. Wag ho tayong maging kampante porkit mainit ang panahon. Minsan sa sobrang init ng panahon, ang kapaligtaran naman ho niyan, malalakas po ng mga pag-uulan. So dapat anumang oras lagi tayong nakahanda o nakagayak sa mga pwedeng mangyari. Isa pang paalala ko, kinakailangan po mag-imbak tayo ng pagkain kahit pang ilang araw lamang. Dahil nga po ang bagyo madalas kapag nagbigay ng mga pag-uulan, tuloy-tuloy ho yan. No? Yung tinatawag natin na simula umaga hanggang sa hapon may mga pag-uulan. Kaya naman kung wala tayong stock ng pagkain, kinakailangan pa nating lumayo, pumunta, mag-grocery. Pero kung lagi kayo o inuugali natin yung pag-iimbak ng pagkain, hindi po tayo lalabas o hindi na tayo lalayo mga kababayan ko. So ito pa po yung isang paalala ko at dahil nga po ito na, nagsisimula na o nasa transition period na tayo from tag-init papunta po sa tag-ulan, no? Ang mga senyalis yan unang-una yung mga pag-uulan sa hapon. So hindi naman lahat ng parte ng ating bansa nakaranas ng pag-uulan sa hapon. Sa Metro Manila, wala naman naitala ng mga pag-uulan sa hapon itong mga nakahuling araw. Pero parting Visayas at Mindanao, meron mga mahihina pag-ulan. Transition period na po yan papunta sa tag-ulan. At isa pang senyales itong bagyo na nabubuo sa may silangang bahagi po ng ating bansa. Yan yung mga palatandaan na papunta na po tayo sa tag-ulan season. Bagamat nasa transition period ba lamang tayo, kinoconsider pa rin natin na yun is paghahanda para ho sa atin. So yung mga bubong, mga light materials na gamit natin sa ating bahay, pwede ho nating palitan, pwede ho nating patibayin. Ito pa po mga kababayan ko, lagi kong sinasabi na kinakailangan ipanalangin po natin sa Panginoon. So importante, manalangin tayo sa Lord, pagising sa umaga magpasalamat. Etong bagyo na ito ay wag na hong lumakas, no? Very favorable po ang ating panalangin pag ito po pinag-pray natin sabay-sabay, mabilis itong malulusaw. At ipag-pray ho natin na wag na itong lumakas, yung tinatawag natin na rapid intensification. Minsan nangyayari yan, minsan nagugulat po kami. Yung mga ganitong klaseng bagyo, tatahimik lang pero magugulat ho tayo. Biglang nagbabago yung kanyang area of probability, minsan nagiging kulay orange po ito, nagpupula, minsan ganun po yung nangyayari. Pero sa ating mapa naman, and doon sa ating advanced weather system and forecast, malabo na ho yun, no? Hindi na po mangyayari kasi wala namang ibang hangin na magti-trigger po para lumakas po itong bagyong Kaloy. Kaya sa ngayon, hindi ko naman sinasabi na dapat hindi tayo mag-worry, no? Ang sinasabi ko lamang maghanda tayo. Pero yung pangamba natin sa malakas na bagyo, wala na ho. Wag na ho nating isipin. Alam nyo kaya medyo naka-hype itong bagyong Kaloy? Dahil nung nakaraang bagyo na nasa labas ng ating bansa, yung Super Typhoon Sinlaco, akala natin o akala ng ibang mga kababayan natin na hindi po nakikinig sa ating channel, yung kasunod nun, Super Typhoon din. Pero hindi po iba-iba ang kategorya ng bagyo. Merong super typhoon na malakas talaga, na sa labas pa lang ng ating par, meron namang mahinang bagyo ang pumapasok madalas sa ating Philippine Area of Responsibility. So i-summarize natin mga kababayan, easterlies din meron tayo, bagyong Kaloy nakapasok na kagabi pa po ng Sabado at ito po ay hihina sa pagiging tropical depression. Ngayong araw po ng Linggo, pagdating po ng Lunes, Martes sa Miyerkules, magiging low pressure area na lamang po